Hello guys, welcome back to my channel. Wine to Pedo guys. Meron naman akong katanungan na sagutin ko guys ayon sa katanungan niya. Tawagin na natin siya sa pangalan na T-Serie. Sabi niya, thank you Ma'am Weng. Mga magkano po kaya estimated bayad sa OAC po sa agency po? Okay ma'am, sasagutin kita. Ayon sa experience ko lang nung ako kumuha ko ng OAC ko kasi nag-vacation ako papuntang Pinas, pabalik Pinas pala. Pero hindi ako sure kung same price din ba kapag yung first time mo pa pupunta sa Singapore kapag i-hire ka ng iyong employer. Tsaka paalala lang din pala na kapag nakuhaan ka na ng OEC, hindi lang po OEC ang kasama dyan na na-process. Ang pinaprocess bago makakuha ng OEC ay yung employer mo, pinaprocess mo na yung kontrata mo, yung OWA mo, PIDOS at saka TISDA. So, yan po yung pinaprocess muna ng employer doon sa bansang pupuntahan mo. Tapos pag na-process na nila yan, saka po nila ipapasa yung contract doon sa kakunik nila na agency sa Pinas. Tapos yun na po yung pag-process nyo ng papers nyo rin doon sa side na sa bansa natin sa Pilipinas. Magulo ba? Okay, but anyway, ito yung binayaran ko nung ako sa OEC nung ako ay nag-apply pabalik or ng home leave. Ito yung price ng OEC. Nasa 42 Sing dollar. Yun yung price na binayaran ko. Maliban pa yan sa ah, maliban pa yan sa pagpa-authenticate ng contract or pagkuha ng contract, ganyan, kung wala ka pang kontrata. So, sana ma'am, nasagot ko yung katanungan mo, pero paalala lang kung meron ka ng employer tapos na-process na lahat ng employer, para malaman mo talaga kung magkano lahat na babayaran mo or kung magkano yung nagastos nila sa'yo, hingin mo yung resibo kasi merong resibo yan. Ang bayaran mo lang ay yung merong resibo. Kung walang resibo, wag mo bayaran kasi in legality, ang dapat bayaran mo lang ay yung merong resibo, okay? Tapos kung hindi pumayag or kung merong binibigay yung agency mo or yung agent mo na halaga na ganito yung bayaran mo, kahit wala namang resibo, wag mong bayaran. Pumunta po kayo ng POAA, tapos sabihin nyo po doon yung concern nyo or yung reklamo nyo about sa agency or doon about sa amount na pinababayaran sa inyo ng agency nyo. Okay, ma'am, sana nasagot ko yung katanungan mo, pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below. And huwag po kayong mag-alala or huwag po kayong matakot na ah, pumunta ng POA at magtanong doon about sa inyong concern. Okay, ma'am, sana nasagot ko yung katanungan mo, pero kung meron ka pang ibang katanungan, just comment below. And have a good day. See ya!